May tanong sa akin. Good morning po, Sir Rai. Magtanong lang po sana ako kung tama lang po ba na may kaltas kapag nag-loan sa lending. Kasi nag-loan po ako ng 20k tapos nakuha ko lang po ay 15k na lang. Nalaman ko lang po na ganun kalaki ang bawas nila nung i-release na ang pera. Normal lang po ba yon, sir? Sana masagot po. Maraming salamat po. Alright, napakagandang mensahe po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa video po natin, alamin po natin kung normal po ba na may kaltas agad yung inyong loan bago nyo po ma-receive. Pero bago yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating pong pagsaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsente hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang di po ako pabor ay dun sa maling pamaraan ng pautang at maling pamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala nyo pong mensahe. So, yung katanungan nyo po is kung normal ba na merong kaltas na kagad yung inyong marireceive pagka po kayo ay nag-loan. Well, actually po, yes, naman yan, normal naman po yan at legal. Nagiging lang yan, nagiging mali lang kung hindi po fully disclose sa inyo yung kakaltasin sa inyo. Okay, ganito explain po natin. Kasi po, kung kayo po ay nakahiram dito sa mga bugok at abusadong online lending apps, meron po tayong ceiling on interest rate na sinasabi. Okay? Ginawa po yan ng SEC. Okay? Ayon po dito sa ceiling on interest rate, pagka po ang inyong nahiram is 10,000 pababa at hindi lalagpas po sa 4 na buwan ang termino, ang total effective interest rate po is 12%. Kasama po doon yung 6% na nominal. Meaning, yung 6% po na natitira is yun po yung processing fee. Okay po? Ngayon, ang tanong, saan po ba ginagamit yung mga processing fee? Ito po kasi yung mga ginagamit ng mga lending, OLA, bangko, at kung ano pa pong mga kumpanya na nagpapahiram po ng pera para po maproseso yung ating mga hinihiram sa kanila, kagaya po ng pag-check po sa mga third party po nila, kagaya po ng CIC. Okay, marami po kasing pinagkagagamitan yan. So, yun po yung nai-incur na expenses. One time po yan, Dapat po yan kinakaltas dun sa inyong proceeds. Hindi ho yan hinihingi para i-deposito. Okay, now, yun po is yung sa mga OLA. Pagka po 10,000 pababa. Ngayon, ang question, kagaya po sa inyo, 20,000, 15,000 na lang po ang ni-receive. Grabe naman. 25% na kagad po ang ibinawa sa inyo. So, maling-mali ho yan. Tapos, hindi pa ho natin alam. Baka mamaya, hindi pa dinisclose sa inyo yan. Kasi yung importante na ma-disclose sa inyo yung true value ng inyong inuutang. Meaning po, kailangan alam po ninyo kung magkano ibabawas, magkano idadagdag na interest rate, magkano ba yung na-approve sa inyo, magkano na lang ba marireceive ninyo? Kailan ba ang first due date? Gaano haba ang term? May penalty ba yan? Yun po ang dapat ninyong malaman. At batas po yan. The Truth in Lending Act po ang tawag dyan. Actually, napaka-importante pong batas yan. Kasi po, kung mapapansin ninyo, kung papasok kayo sa bangko, nakakwadro pa po yan. Ganun ho ka-importante. Diba? Samantalang dito sa mga bugok at abusadong online lending apps, hindi ho sinusunod yan. Yung sa inyo po, masyadong malaki yan. Okay? Tapos, kagaya na sinabi ko kanina, hindi pa natin alam kung dinisclose ba sa inyo yan. So, mali. Diba? Kasi pangkaraniwan, kagaya sa mga bangko, nagre-range yan, mga 1,200 hanggang mga 2,500. Or, kung sa percentage po yan, 2% hanggang 5%. Nung na-approve po sa inyo. Ganun po lang yan. Hindi ho ganyan kalaki, 25%. Sila na lang po ang kumita. Sila na lang ho ang nakinabang doon sa perang hiniram po ninyo. Masyado pong exorbitant yan. Okay? Dito po sa Pilipinas kasi, wala naman talagang exact na percentage or amount. Okay? Not unless kung kagaya niyan, meron pong ceiling
no? Yun po, talagang maliwanag na 6% po yung processing fee na po pwedeng ikarga kung 10,000 pababa. Pero po kasi dahil nga na-abolish na po or wala na po yung ating anti-usury law, so wala po tayo talagang sinusunod na ceiling. Kagaya na sinabi ko kanina, no, may mga certain amount po yan, pero hindi ho ganyang kalaki. Sobrang laki ho yan eh. Tsaka ho kaya naging illegal yan kasi, ulitin ko, hindi po fully disclosed. Diba? Kasi po kung alam nyo yan, ay definitely hindi nyo kukunin yan. Kagaya nga nung sinabi nyo, diba? Nalaman nyo na lang na ganun kalaki, no, yung bawas or yung processing fee nung i-release na yung pera, which is mali. Kaya nga po yung The Truth in Lending Act is batas eh. Diba? Kailangan nilang sundin. It's the law. Kaya hindi ko maintindihan itong mga bugo katabusadong online lending apps at mangilan-ngilan pong mga lending kung bakit ayaw nilang sundin. Uulitin ko po, pag nagpunta kayo ng bangko, nakakwadro pa po yan. Yan The Truth in Lending Act. So, ibig sabihin, ganun kaimportante yung batas na yan. O bakit nila hindi sinusunod? Diba? Kaya titigas ng ulo. Ngayon po ha, effective August 1 po. Okay? Inano na po ha, inalis na po or nilift na yung moratorium dun po sa mga online lending platform, yung list. So, ibig sabihin po, may bago na tayong susundin panuntunan doon. At napakarami. Okay? Isa doon sa nakita ko is yung kailangan lahat ng magiging parte ng recorded online lending platform is kasapi po ng CIC. Nakita nyo? So, talagang hinihigpitan na. Diba? Kasi talaga naman dapat kasali ang mga yan. Lahat talaga ng nagpapahiram sa CIC. Batas din ho yan eh. Okay? Kisa ho yung yung sinasabi kong batas na yon. Oh. Bakit ayaw din nilang sundin? Di ba? Marami hong pinagbago yung susundin nating panuntunan sa pagpapautang. Kaya po, asahan po ninyo na lalo pong hihigpitan ng SEC yung pagpapatupad. Kasi talagang pinag-aralan nilang maigi bago i-lift yung moratorium po dun sa recorded online lending platform. At isa na ho doon sa batas na yon is kailangan nilang sundin yung The Truth in Lending Act. Kailangan fully disclose bago i-disburse. Hindi na ho po pwede na disburse na lang sila ng disburse. Ang mahirap po kasi ngayon, pagka po nailagay nyo na yung pangalan nyo sa apps, tsaka yung yung number po ninyo, ayan na, padadala na kagad kayo ng pera without you knowing kung para saan yung pera na yun. Magugulat na lamang po kayo. Ang kagaya na nangyari sa inyo, nagulat na lang kayo na ganun pala kalaki. Okay? Hindi ho kasi tama yun. Paglabag ho yan sa mga batas natin dito sa Pilipinas sa pagpapautang. Kaya ho, kailangan nilang sundin yun. Okay, tandaan nyo po na tayo po ay may karapatan pagka po tayo ay nangutang. Pero syempre, meron din naman tayong obligasyon sa ating mga nahiraman. Okay, hindi ho yan po pwedeng hiniram natin tapos hindi natin babayaran. Hindi po, obligasyon natin yun. Okay, wag ho natin ipasok sa isip natin na walang nakukulong sa utang. Tama naman po yun eh. Nasa batas po natin yun. Pero may obligasyon po tayo sa kanila. Kasi syempre pinahiram tayo eh. Diba? Kaya, ang panawagan ko naman po dun sa mga nagpapahiram o nagpapautang, ayusin nyo naman po ang inyong pagpapautang at paniningil. Okay? Kasi it all starts po kung paano kayo magpautang. Kasi kung kagaya niyan, hindi nyo susundin yung tila, yung Truth in Lending Act, mahihirapan ho talaga tayo kasi hindi ho maiintindihan nung inyong mga kliyente, yung kanilang hinihiram o yung kanilang magiging obligasyon. Importante yun. At syempre, sundin natin yung pinag-uutos po ng ating gobyerno na hindi ho tayo po pwedeng mangwalangya or mang-abuso ng ating mga kliyente. Okay? May kanya-kanya pong dahilan yan kaya hindi ho nakakabayad. At syempre, ayusin nyo yung inyong pagpapautang kasi baka mamaya magpautang kayo, walang trabaho. Estudyante, paano makakabayad yun? Di po ba? Pautangin nyo kung sino yung mga nararapat pautangin.
Hindi porkit may pera kayo kung sino-sino na lang ang papautangin po ninyo. Tapos, pagka hindi nakasingil, wawalang yain po ninyo. Kayo rin naman din po ang talo noon pagka inabuso ninyo. Diba? Sino ba mape-penalize o mapapasara? Diba kayo din? Ayusin nyo na lamang po yung pagpapautang. Doon naman po sa mga nanghihiram, i-assess po muna natin yung ating sarili bago tayo manghiram. No, alamin po muna natin kung meron tayong kakayanan ba talagang magbayad. No, alamin po natin kung meron tayo bang pagkukunan na pambayad dyan. Okay, hindi po pwede na porkit may nakita tayo sa wall natin, no, hihiraman na ho natin. Hindi ho ganun. Okay, wag ho natin gawing hanap buhay. No, pasensya na ho kayo doon sa nasabi ko na yun. Kasi ho, yun ho ang nangyayari doon sa iba nating mga kababayan. No, kaya ho sila nababaon, no, sa tapal system. Kasi ho, kinukuha nila yung pambayad doon sa hinihiram po nila. Nagiging parang hanap buhay na po eh. Ano po? Sana po wag na po magkaganon. Kasi ho, sa totoo lang, tayo rin lang naman po ang talo. Kasi syempre, iisipin natin ang iisipin paano natin babayaran. Di po ba? Tayo lang din po ang magkakaroon ng sakit. O magkakaroon tayo ng anxiety, madedepress tayo. Di po ba? Kailangan ho natin pag-isipang maigi kung talaga bang kaya natin maghulog. Kasi ang negosyong utang, no? Ano yan, dapat yan, it works hand in hand eh. Yung nagpapautang, tsaka yung nanghihiram, dapat yan nagkakaintindihan. Kaya nga po may kontrata yan eh. Hindi yan po pwede na itong lending na to or olan na to, pautang lang ng pautang. Tapos ito naman, nanghiram, pagka hiram lang ng hiram, kahit wala namang hanap buhay, hindi ho. Dapat ho, nagkakaunawaan ho sila. Kasi it all starts po, no, kung paano yan i-credit investigate, i-verify, at igawan ng evaluation. Kasi doon lang malalaman na yan eh. Ngayon, doon naman po sa mga nanghihiram, alamin nyo din, yung bang hinihiraman po ninyo, legitimate po ba? Baka mamaya, maabuso lang tayo. No? Kaya nga sabi sa inyo, parehas dapat yan, no, ginagawa ng due diligence. Hindi po pwedeng isa lang. Okay po, sana po nakatulong itong ating video natin ngayon. Kasi po, napapansin ko talaga napakarami yung nagme-mensahe sa akin, nakagaya po nito, no, na sobra-sobra yung interest rate, marami hong kawalang niya ang ginagawa sa pagtawag, sa pagpupusa, no, sa social media, no. Ngayon po, na inilift na yung moratorium sa recorded online lending platform, asahan nyo po ng SEC talaga namang hihigpitan lalo yan. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.